Merhaba po mga kapatid. Merry Christmas. Let us pray. Heavenly Father, we thank you God sa oras na ito, Panginoon, na minsan pa ay makakapakinig po kami ulit, O Diyos, ng inyo pong mga pangungusap, O God, ng inyo pong mga salita, O God, sa bawat isa po sa amin. At patuloy dalangin po namin na kayo po, Panginoon, yung magturo, O God, sa amin. Kayo magbigay, Lord, ng inyo pong revelation, O God, mula po sa inyong mga salita, upang sa ganon, O Diyos, ay tunay na maunawaan po namin, Panginoon, ang mga naisin po ninyo na malaman po namin sa gabi po na ito. At dalangin namin ang inyo pong paglilinis, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, upang wala pong magiging hadlang, O God, na hindi po namin makita, O Diyos, ang lahat ng mga magaganda po ninyong inihanda, O God, sa amin sa gabi po na ito. Turuan po ninyo kami, i-rebuke nyo nga po kami, Panginoon, at patuloy na palakasin, O Diyos, ang amin pong pananampalataya, O God, sa inyo. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Parang last week lang nainitan tayo, no? Ngayon, talagang nginig na tayo. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating pong pag-aaral sa book ng Marcos. At ulitin po natin na ang lagi pong binibigyan ng diin nitong si Mark ay yung pagiging, ayan siya, yung pagiging, yan, mainit na siya. Yung pagiging servant, diba, ng ating pong Panginoong Jesus. So sabi dito sa title ng Bible na meron po tayo, pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. So binanggit po ito ni Luke sa Luke 6 verse 6 to 11, na kung saan ay binigyang diin po niya kung anong kamay yung paralisado sa mama, di ba, na ito. So tingnan natin kung ano po yung ituturo sa atin sa gabi po na ito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po sa libro ni Marcos. Sabi dito, muling pumasok si Jesus sa sinagoga. So yung pagsasabi ng Panginoon sa atin through the scripture na itong si Jesus, yung word na muli, di ba mga kapatid, it implies na isa sa mga laging ginagawa at nakagawian ng ating pong Panginoong Jesus ay ang pagpasok sa sinagoga. Kumbaga, talagang it is already his life. Yung palagi, di ba, na pumupunta sa araw ng pagsamba, sa araw ng Shabbat, sa loob ng sinagoga. At makita po natin na sa buhay po ng mga Hudyo, na pag-aralan po natin na itong mga sinagog po na ito ay katulad ng sa atin, sa kapanahonan natin ngayon, itong church na kung saan ay nagtitipon po yung mga tao, especially yung mga Hudyo na malayo sa Jerusalem. Kumbaga, hindi na sila pumupunta doon sa Jerusalem, kundi nagtitipon na sila sa mga lugar na kung saan ay may mga synagogue. Tayo po na nandito sa lugar po na ito ay marami na po tayong mga lugar, 'di ba, na napuntahan na kung saan ay may mga ruins, 'di ba, ng mga synagogue, yung mga especially diyan sa bandang Galilee, nakita po natin na sa bawat mga lugar ay meron pong mga nakatayo dati, 'di ba, na mga synagogue. So nakagawian na ito, 'di ba, ng Panginoon na laging pumupunta sa araw ng pagsamba sa loob, 'di ba, ng
sinagoga. So dito makikita natin na itong si Jesus, kasi may tatlong klase po ng tao dito na pumapasok sa synagogue, no? At nakita natin, una, na makikita po natin dito ang buhay ng Panginoong Jesus, na kung saan ay pumapasok po siya sa synagogue. Bakit tayo pumapasok sa synagogue? Bakit tayo pumapasok sa church? Bakit pumapasok ang Panginoong Jesus sa loob ng sinagoga? At nakita po natin as we already studied at patuloy na laging tinitignan na ini-exercise, di ba, ng Panginoong Jesus yung kanyang serbisyo sa tao. Kumbaga pumupunta po siya doon dahil kung hindi siya nagpipreach, kung hindi siya nagtiteach, di ba, pumupunta siya sa synagogue na kung saan ay makikita po natin na meron po siyang ginagawa. No? Hindi lang siya pumupunta doon without even doing kung ano yung service. So ito yung klase ng tao, itong klase ng tao na pumapasok sa synagogue, yung nag-e-exert siya, yung nagbibigay siya ng service sa kapwa niya, mga nasa loob, 'di ba, ng lugar po na yon. At makikita po natin sa buhay ng Panginoong Hesus yon, nagpapagaling siya doon sa mismong loob ng synagogue as we continue to see, 'di ba, dito po sa ating lesson. So lahat ng pumapasok sa synagogue, they go in that place to render service. So maganda na makita po natin yun, mga kapatid, sapagkat yung pagpasok po sa iglesia, 'di ba, nakatulad po sa kapanahunan po nila na yon, is not getting something but offering something. Yun po yung isang klase ng tao na makikita po natin na pumapasok sa isang synagogue. At tignan natin, naratnan niya roon, sabi dito, ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. So nabanggit ni Lucas as doctor, binigyang diin niya na itong mama na ito na paralyzed ay right hand yung paralyze sa kanya. So hindi lang yun basta aksidente, kundi makita po natin na binigyang diin ni Dr. Luke, isa siyang manggagamot, na probably itong right hand ng mama na ito na paralisado is, di ba, kadalasan ito yung laging ginagamit. Di ba, karamihan kasi sa mga tao sa mundo, right-handed. No? Iilan lang po yung mga left-handed. So, nakita po natin na maaring itong tao na ito ay kasi binigyang diin, so right-handed itong tao na ito, lamang nagkaroon po ng problema doon po sa kanyang right hand na paralisa. So tayo na very familiar sa mga klase ng trabaho, di ba, na kung saan ay makikita po natin na may mga paralyzed. So yung right hand ng mama na ito ay walang kayang gawin. Kumbaga, paralyzed eh. Sabi dito, nakakita na ba kayo ng paralisado? Di ba? Hindi niya kayang, gumanon si Sister Ems, hindi niya kayang, maaring hindi niya kayang iunat, invalid yung right hand niya. Invalid yung kanawan niya sa Ilocano. Di ba? Invalid itong kamay na ito na madalas na ginagamit niya sa kanyang pagtatrabaho. So, we can see kung gaano po kahirap itong buhay ng mama na ito, na kung saan ay napakahirap kaya na kapag ikaw ay right-handed, tapos gagawa ka ng mga bagay sa iyong left hand. Hindi natin alam kung ano yung reason kung bakit naparalisado yung tao po, yung mama po na ito, na hindi natin alam kung na-aksidente ba siya, hindi natin alam kung na-stroke ba siya, di ba? Pero ang binigyang ang ibinigay na information po sa atin, paralyzed po yung kanyang right hand, no? So ito yung isang klase ng tao na pumasok doon po sa synagogue. Na kung titignan po natin, mga kapatid, di ba? Nakaka-encourage lang yung buhay ng mama na ito, na instead na
manatili na lang siya doon sa loob ng kanyang tahanan, manatili na lang siya na, alam mo kasi it is very shameful to go to a place na ang treatment sa isang may sakit ay parang pinarurusahan, di ba, ng Diyos. Kasi ang tingin, lalong-lalo na, di ba, may mga questions sila dito, sinong may kasalanan? Kung bakit ito, bakit ito paralyzed? Di ba, may mga ganun silang mga na-encounter natin, di ba, na accounts doon po sa loob ng synagogue, no? At nakaka-encourage yung buhay niya. Sapagkat yung mama na ito, kahit paralyzed siya, di ba? Kahit yung tingin mo, kasi hindi natin alam kung ilang beses na siyang pumapasok doon sa synagogue, no? Maaring yung mama na ito ay, alam mo yon na kapag lagi kang pumapasok doon sa synagogue, tapos ikaw ay may sakit, tapos hindi ka napapagaling, parang there is something, so sad, di ba, sa buhay mo, no? Na parang, Lord, bakit hindi ba ako gumagaling, no? Kumbaga, sa kapanahon na ako po ay nagkasakit, di ba, nang ang tagal-tagal, yung alam mo yun, yung, Lord, bakit parang hindi mo ako pinapakinggan? Di ba? Bakit parang ang tindi-tindi naman ng kalagayan ko na ito? At itong mama na ito, he is the head of the family. Supposed to be he is working. Di ba? Supposed to be he is the one who is providing, di ba, for his family. Pero dahil na-invalid siya, ano yung po pwede niyang gawin? Ano yung po pwede niyang itrabaho? Di ba? So nakita natin yung kalungkutan, yung, alam mo yun, yung sadness, in English ko lang, no, yung kalungkutan, di ba, sa mama na ito, na, alam mo yun, probably, umuupo siya doon sa pinakadulo, sapagkat, alam mo yun, kasi kung paralyzed yung isang katawan mo, probably, yung half of your body is also paralyzed. Di ba, na, alam mo yun, yung, kandahirap ka sa pagpunta, di ba, doon sa synagogue. But one thing that we are so encouraged by the life of this person is, he prioritized worship. He goes to the synagogue. Na hindi hadlang yung paralyzed ako, hindi hadlang na makita ng mga tao na ito na ako ay nagdadaan sa matinding pagsubok ng buhay ko, hindi hadlang na ang treatment ng iba sa akin ay hindi nakagamit-gamit na katulad ng dati, but he prioritized to go inside the synagogue and worship the Lord. So yun po yung isang klase ng tao na pumapasok sa isang synagogue. Alam mo yan, he doesn't render service, but he is there, di ba? To trust in the Lord, to give worship, di ba, sa Panginoon. So si Jesus nagre-render siya ng service, itong mama na ito nandun para mag-worship sa tunay na Diyos. At ang isang klase din ng mga tao na pumapasok sa synagogue, verse 2, sabi dito, pinagmasdan ng ilang taong naroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. So ito naman yung klase ng mga tao na pumapasok sa synagogue, hindi upang mag-render ng kanilang service sa mga kapatid, hindi upang mag-worship, di ba, sa tunay na Diyos, kundi sila naman yung laging tumitingin sa kung ano yung mapupuna nila. Di ba? Alam mo, marami silang pwedeng makita. Yung damit ni sister, di ba? Yung itsura ni brother, may mga gano'n, no? Ito naman yung mga klase ng tao na, alam mo yon, ang priority nila ay kung ano yung kanilang makikita, ano yung kanilang maiko-comment, ano yung kanilang maibibigay na paratang laban sa tunay na Diyos. O laban doon sa isang kapatid, di ba, na tunay na naglilingkon. So nasaan po ang bawat isa po sa atin sa mga kategory ng tao po na ito. Sabi dito, verse 3, tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. So makita natin mga kapatid, di ba, na, alam mo yon, hindi sinabi ng mamang ito na
pagalingin mo ako, Jesus. Hindi siya yung lumapit sa Panginoon. Pero one thing na makikita po natin dito, the Lord knows, kasi natatalastas, di ba, ng Panginoong Jesus ang puso at isip ng mga tao. He knows exactly kung sino yung may kailangan sa mga oras po na iyon. At yung pagtawag niya dito po sa mamang ito is an invitation. Halika. Diba? Hindi natin alam kung saan siya nakaupo doon sa sinagog kasi 'di ba mga sinagog noon pabilog yung kanilang yung kanilang mga inuupuan, hindi katulad natin, 'di ba na ganyan. Pero mga pabilog, 'di ba, sa mga nakikita po natin ng mga ruins, 'di ba, ng sinagog. Tinawag niya yung lalaking ito. Merong mga tao na naghihintay na makakita, 'di ba, ng pwedeng maiparatang sa Panginoong Jesus. Pero tinawag pa rin ni Jesus yung mama na ito. Tutugon ba yung mama na ito sa pagtawag ng Panginoong Jesus? Kasi kung tutugon siya, marami siyang dapat i-consider. Diba? Marami siyang dapat i-consider. Hindi natin alam kung siya ba ay nakapakinig na sa mga katuruan, diba, ng Panginoong Jesus. Hindi rin natin alam kung na-witness ba niya yung mga miracles and wonders, diba, ng Panginoong Jesus. Kasi kung na-witness niya yung mga bagay na yon, ay siya mismo yung lalapit, 'di ba, sa Panginoong Jesus, katulad ng isang babae na dinudugo ng matagal na panahon. 'Di ba yung sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan, 'di ba, ng kanyang damit, ay gagaling ako. So ito hindi nakita ni Jesus yung mama na ito. Nakita ni Jesus yung need, 'di ba, ng mama na ito, no? Kung absent yung mama na ito, kung absent yung paralyzed man na ito, sa araw na yon, do you think that he will receive, 'di ba, yung healing na mangyayari, 'di ba, sa buhay niya? But because he prioritize yung pagpunta sa loob ng iglesia, hindi niya sinabi na mag-online na lang ako, 'di ba? Manood na lang ako sa live, 'di ba? Pero dito makikita po natin, mga kapatid, yung kabutihan of meeting together. Makikita natin yung kahalagahan, 'di ba, na ipinut ng mama na ito. Hindi niya sinabi, maintindihan ako ng Lord kasi paralyzed ako eh. Hindi na ako kailangang pumunta. At napakahirap ang pagpunta sa sinagoga sa mga kapanahonan na iyon, especially kung ikaw ay paralyzed, you need somebody to be with you. Kasi kung mag-iisa ka lang, ay medyo may kahirapan ito. 'Di ba, kung sinabi ko na paralyzed yung kalahati niyang katawan, so ang paglakad niya ay hindi ganoon ka, 'di ba? Hindi ganoon ka kabilis. Pero tinawag siya ng Panginoong Jesus. Ano yung makikita natin dito, mga kapatid? The Lord knows kung ano yung pinagdadaanan, 'di ba, ng isang tao. So maaring yung mama na ito, he is praying talaga. Wala ka namang dapat ipag-pray na iba, 'di ba, kung ikaw ay may sakit, kundi yung magkaroon ka, 'di ba, ng kagalingan. At dahil prioritize niya ang pagpunta sa loob ng sinagoga sa mga araw na yon, tutugon ba siya doon sa invitation ng Lord? Kasi kung tutugon siya, makikita niya na marami siyang isa-sacrifice. Dahil ang mga religious leaders sa loob ng mga synagogues, hindi po sila masyadong hindi sila masyadong okay, 'di ba, sa Panginoong Jesus. Tignan natin, sabi dito, halika rito, it's an invitation. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Ngunit, hindi sila sumagot. Tinignan ni Jesus ang taong nakapaligid sa kanya, nagalit at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So dito, makikita po natin na yung response, 'di ba, ng Panginoong Jesus
dito po sa kanino, dito sa mga tao na ito, ay nagalit po siya at nalungkot. Dahil saan? Dahil sa katigasan, di ba, ng kanilang mga ulo, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Matigas yung kanilang mga puso, no? Sinabi niya, iunat mo ang iyong kamay. Iunat mo ang iyong kamay. So dalawang invitation, isang invitation at isang command yung ibinigay ng Panginoong Hesus sa mama na ito. Kung ikaw ay isang paralyzed, di ba? Paano mo maiuunat ang iyong kamay? No? Paano? Yung maglalakad ka in front of all the people, di ba, na pupunta ka sa Panginoong Hesus, tapos yung iyong kamay na hindi na nagagamit, hindi natin alam kung ilang panahon na itong invalid, tapos ikukumand na iuunat niya yung kanyang kamay. Diba? Iuunat yung kanyang kamay. Sa service, mga kapatid, sa Panginoon, di ba, may invitation. Laging may invitation. Have you really experienced that? Di ba na, you were being invited. Pag in-invite tayo, di ba, sa mga parties, or sa kahit na anong, minsan, tayo din yung nag-i-invite, di ba? At madalas naririnig ko na nakakapagod na, di ba? Yung magsabi, nakakapagod na yung mag-invite. But as we look, di ba, sa sitwasyon, di ba, ng Lord, He is giving palagi, di ba, yung invitation sa tao. Yung invitation sa tao. Isipin mo, kapatid, sa oras na ito, ano yung paralyzed sa iyo? Diba? Yung alam mo yun, yung hindi mo nagagamit, yung nagiging hindrance, diba, upang ikaw ay yung ikaw ay makapagtrabaho. Yun, may tumatawa si Pastora, parang may Yun. Ano yung hindrance mo? Yung nagpapa-invalid, 'di ba, sa buhay mo upang hindi mo magawa, 'di ba, yung mga bagay na dapat mong gawin. One thing na makikita po natin dito, the Lord is inviting those who are paralyzed, those who have invalidity. Kung siya nababaliktad, ako naman nabubulol. Bakit? Sapagkat, sabi dito, iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay. So it takes courage to do this. It takes courage to believe in the Lord. It takes courage, di ba, para sa mamang ito na maniwala sa sinasabi ni Jesus. Paano kapag hindi? Di pagtatawanan siya, di ba, ng marami. Pero inuunat niya pa rin. It needs, kahit may invitation dyan, mga kapatid, kahit nakahanda yung blessing or yung healing, pero kapag anong tawag doon, kung walang pagpupursigi, 'di ba? Kung walang paggawa, kung walang pag-obey, ay hindi po hindi niya matatanggap, 'di ba, yung dapat po niyang matanggap na pagpapala. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. So si Jesus ang nagpapagaling sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng karamdaman, sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng mga hindrances na meron sa isang tao. Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at agad na nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus.
So ito yung mga klase ng mga tao na, alam mo yon, they are not there to worship God, they are not there to render, 'di ba, yung service nila, pero they are there upang tignan kung ano yung makita po nilang pagkakamali sa Panginoong Jesus. At napakalaki po ng usapin na ito, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus, 'di ba, na beware doon sa mga lebadura ng mga Pharisees at saka yung mga lebadura ng mga Herodians. Hindi natin masyadong pinapag-aralan yung tungkol sa mga lebadura or tungkol sa mga Herodians. Pero to make the story short, hanggang sa tayo po ay makapunta doon sa area na iyon, itong si Herodes, naalala natin na yung kanyang kinakasama, di ba? Binantaan sila pinagsabihan sila ni John the Baptist tungkol doon sa kanilang affair, di ba, ng sino yon, yung babaeng yon, si Herodias, na meron siyang anak na si Salome, yung sumayaw, 'di ba? Yung sumayaw tapos na grabe yung pagpuri nitong si Herodes. At sinabi niya doon sa bata na iyon na hingin mo sa akin yung lahat ng gusto mo at ibibigay ko kahit yung kalahati ng aking kaharian. So, itong bata na ito, kasi hindi niya alam kung ano yung kanyang hingin, ay kinonsult niya yung kanyang nanay na si Herodias. At ang sabi ni Herodias ay yung ulo ni John the Baptist ang hingin mo. At yun nga yung hiningi, di ba, ng bata. Pero before that, makikita po natin na galit na itong si Herodias kay John the Baptist. Pero dahil natatakot itong si Herod dito kay John, dahil sa mga marami siyang mga supporter, or natatakot siya, lagi siyang nakikinig, 'di ba, sa mga pagtuturo nitong si John the Baptist sa kapanahon na niya. Matatakil din po natin 'yon as we go on. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, na yung lebadura ng mga Herodians na sinasabi po natin ay ito po yung klase, sinisignify yung klase ng tao or pagkatao nitong si Herod. Willing siya na makinig sa kung ano yung sinasabi nitong si John the Baptist. Sinasabi niya na natatakot siya sa mga sinasabi ng tao po na ito, na lagi siyang nakikinig. It is his joy, di ba, na makinig sa mga pagtuturo nitong si John the Baptist. Pero makita po natin, di ba, na madali lang din po siyang masway dahil doon sa kanyang makamundong mga pagnanasa at mas pinaprioritize niya, di ba, yung laro niya, di ba, sa politika. No, yung alam mo yon, yung mas binibigyang pagpapahalaga niya yung sa politika kaysa doon sa mga makalangit, 'di ba, na bagay na itinuturo sa kanya ni John. Yung hope niya ay nasa politics. No? Makikita po natin at maraming mga Christian sa kapanahunan na ito, they put their hope, 'di ba, sa politics. Alam mo 'yan, na sila yung mga leaders na itinayo, 'di ba, sa mga bansa, sila yung magbibigay ng reform. No, it is only God. Si God lang 'yon, 'di ba, yung magbibigay ng reform. Umalis si Jesus, sabi dito, at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at
Sidon, no? Sa Lebanon to. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. So ito naman yung mga klase ng mga tao na sumusunod, 'di ba, sa Panginoong Jesus dahil marami silang mga nabalitaan tungkol sa kanyang mga ginawa. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. So itong mga tao na ito na napakarami na palaging sumusunod, 'di ba, sa Panginoong Jesus. There was a time na itong mga tao na ito ay tumigil na sa pagsunod sa Lord, no? Kumbaga, sinabi kasi ni Jesus, 'di ba? Meron siyang binabanggit, 'di ba, sa mga tao na ito na inayawan nila at hindi na sila nagpatuloy, 'di ba, na sumunod sa Panginoon, no? Iilan na lang yung natira, no? Nandun sila para doon sa mga miracles, no? Nandun sila para doon sa mga benefits na po pwede nilang makuha, 'di ba, sa Panginoon. At nung wala na silang makita, 'di ba, na makukuha nila kasi makita nila na mamamatay na itong tao na ito na akala natin ay magpapalaya sa atin, umalis din sila, 'di ba? Hindi na sila nagpatuloy sa kanilang hindi na sila natuloy sa pagsunod sa Panginoon. Pero one thing that is so amazing, 'di ba? Dito sa verse 12, mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Bakit? Parang Bible study, no? Bakit? Bakit mahigpit niyang iniutos, 'di ba? Na huwag ipagsabi. Kumbaga parang itong mga masasamang espiritu na ito, 'di ba? Parang nakaka-question naman talaga kung sila mismo yung magbibigay ng publicity, di ba, sa Panginoon. Alam mo yung unbeliever na magbibigay ng kanyang testimony, di ba, sa Lord, no, na kung saan ay hindi naman talaga totoong na bago, di ba, yung kanyang buhay, ay hindi ito magiging effective kahit kailan. Kaya sinabi ni Jesus sa mga sa mga sa mga masasamang espiritu na to na huwag ipagsabi kung sino siya, 'di ba? Sapagkat meron talagang nakalaan, 'di ba, ng mga tao na magpapatutuo ng patungkol sa kanyang sa kanyang mga ginagawa. So itong mga na to kasi yung hindi ito kasi iisa lang, no? Kumbaga iba-iba yung points po nito, pero sabi dito, verse 13, pagkatapos nito umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. So yung pagpili, ulitin natin mga kapatid, yung pagpili ng kanyang mga apostol, hindi ito disciple Yung mga disciple is learner. Itong apostol is the sent one. Sila na yung isi-sent. 'Di ba? Sila na yung magpapatutuo. Yung mga disciple ay nag-aaral pa lang, 'di ba, sa Panginoon. Pero ito sabi dito, pumili siya ng 12 na tinatawag niyang apostol. Hinirang niya ang mga ito. Bakit siya humirang ng kanyang mga apostol? Una sa lahat, makita po natin dito na ang reason kung bakit siya humirang ay dahil upang makasama niya at isugo niya upang mangaral. Importante yung relationship. Importante yung relationship sa Panginoong Jesus doon sa mga tao na kanya pong tinatawag.
Kaya yung mga tumatayo, mga kapatid, sa service sa Lord, importanteng meron siyang connection sa Panginoon. Importante na lagi niyang kasama ang Lord. Importante yon kung sino yung kanyang kasama. Di ba? Maraming mga mananampalataya ngayon, hindi si Lord yung kasama. Pero they are so willing to give or render their service, di ba, sa ministry. Hindi po pwede yon. Dapat kasama, di ba, ang Panginoon. Pag sinabi mong kasama, siya lagi yung kinukonsulta mo, di ba? Siya lagi yung kinakausap mo, di ba? Siya lagi yung tinatanong mo, no? Makasama niya. Ito yung purpose niya, makasama niya. At sabi dito, at isugo upang mangaral, no? Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12. So maraming trabaho. Yung pagkatawag natin sa ministry, mga kapatid, hindi lang upang tayo ay maupo, di ba? Ito yung purpose kung bakit tayo tinatawag, upang makasama ng Panginoong Hesus. Yan naman talaga yung ating desire, upang magturo, di ba? Upang mangaral at upang magpalaya, magbigay ng kalayaan, di ba? Doon sa mga tao na anong tawag doon? Yung sa mga tao na nangangailangan, di ba, ng kagalingan. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon. Madami ito Madaming si Simon, sabi dito, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na anak ni Zebedeo, sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariot na siyang nagkanulo kay Jesus. Pero ang sasabihin ko na lang, mga kapatid, dito sa mga 12 na apostles, merong pairs of brothers na tinawag ng Lord. Diba? Si Peter at saka si Andrew, si James at saka si John. Bakit? Pwede namang si Peter na lang ang tawagin, di ba? Or pwede naman si John lang yung tawagin. Hindi na yung kapatid, kasi yung yung si John na lang yung magwi-witness, 'di ba, sa mga kapatid. Pero nakaka-amaze lang ang Panginoon na pina-prioritize din niya yung brotherhood sa ministry. 'Di ba? Napakaganda 'yun, no, na makita po natin dito na maganda rin yung may kasama ka, 'di ba, sa paglilingkod. Oo, si Irene tsaka si Ate Cynthia. Magkasama. Di ba? Na magkapatid. Na nung mga bata siguro, ito ay mga nag-aaway, di ba? Mga, alam mo yon, nagtatampuhan, di ba? Nag-iinggitan, marahil. Pero magkasama sa ministry. No? Yung kahalagahan ng merong kang pamilya sa loob ng tahanan ng Diyos is also important. No? Napakasarap lang siguro na feeling yon. Di ba? Yung merong kang kapatid, di ba, na makakasama mo sa paglilingkod. At isa pa na makikita po natin dito, magkakaiba-iba po sila ng ugali, magkakaiba-iba sila ng lahat ng kanilang mga ginagawa, no? Magkakaiba-iba sila ng kanilang mga iniisip. Pero ang makikita po natin dito, na yung, alam mo, yung gospel unites. Diba? Yung message ng God unites. They are all united sa Panginoong Jesus. No? Nagkakaisa lang talaga ang lahat, kahit yung mga Arab at saka yung mga Hudyo, yung mga Russian at saka yung mga Ukrainian. Nagkakaisa lang yan sa isang Diyos, 'di ba? Sa isang pananampalataya. Because the gospel unites. Kaya kung sa iglesia may disunity, mga kapatid, questionable yung relationship, 'di ba, sa Panginoon. Dapat lagi tayong
may unity, 'di ba, sa iglesia, sapagkat yung itong mga tao na ito, ang hirap nilang magpagkasundo, pero hindi natin nakita, 'di ba, na lagi may mga hindi sila mga pinagkakaintindihan, 'di ba? Pero lagi silang nag-iisa. Lagi silang nagkakaisa sa harapan ng Panginoon. So let us pray. Heavenly Father, salamat, O God, sa inyo pong mga salita, O God, sa amin sa gabi po na ito. At dalangin po namin na mapapurihan po kayo, Panginoon, sa lahat, Lord, ng amin pong mga narinig. Sa inyo po lahat ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.